Good morning, good morning. Good morning po sa ating lahat. Good morning sa kasama ko sa loob ng sanctuary and good morning din sa kasama natin online. Tunay nga, napakabuti ng ating Panginoon. Mabuti siya sa mga saling lahi. Amen. Kayo po, samahan niyo ako. Let us declare Psalm 118 and verse 24. Today is June 23, 2024. Sabay-sabay po tayo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Truly, we have all the reasons to rejoice dahil ang ating Diyos ay mabuti, tapat siya sa saling lahi. Sa lahat po ng henerasyon natin, even to 1,000 generation, napakabuti po ng Panginoon. So, sa mga apo-apo ko, no? Hindi pala, sa mga tita-tita ako, yan po, ang Diyos po ay mabuti. So, atin po ipagpapatuloy ang Psalm 24, kung saan ito po yung ating serye for the year 2024. Isimulan po natin doon sa tanong ni David. First, ang sabi niya, who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? The one who has clean hands and pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god. They will receive blessing from the Lord and vindication from God their Savior. Verse 6, ito po yung ating text for this morning. Such is the generation of those who seek Him, who seek your face, God of Jacob. Sa King James Version po, after Jacob, meron po siyang Sela. And kukunin din po natin yung Sela sa susunod pong linggo. So sa tanong po, sa verse 6, ang sabi po sa Tagalog, ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos, silang dumudulog sa Diyos ni Jacob, Sela. So, yun po ang sali niya. Sa verse 3, kuha na po natin yan. Tanong ni David, sino ang makakaparoon sa presensya ng Diyos o kay na Yahweh? So, binigay niya po yung mga katangian. Verses 4 until 5, yun po yung mga katangian. Maaari pong makaroon sa presensya ng Panginoon ay ang mga taong malilinis ang buhay. Malilinis ang buhay. At malilinis po ang isipan. Sila po yung hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kailangan po ang sinasamba natin ay si Yahweh, the Creator, Jesus, the Savior, our Messiah. Kailangan po yun, hindi po sumasamba sa mga Barbie dolls, hindi po sumasamba sa mga whatever idols na meron po ang tao. So, isa pa ay hindi sila sumusumpa sa kasinungalingan. So diyan po, marami ang medyo bumabagsak yung sumusumpa sa mga kasinungalingan. Pero kailangan po lang ay laging yung mga katotohanan. So ang mga tao pong ito ay, sabi sa verse 5, sila po ay pagpapalain at bibigyan ng kaligtasan. Hindi lang po bibigyan ng kaligtasan, but Jesus is so proud, ipapahayag ito ng Panginoon na sila ay walang kasalanan. Yun lang po ang pinakamahalaga sa mga taong nasasakdal. Vindication. Sila po ay mabigyan ng pronouncement ng judge na sila ay walang sala. At yun po yung sinabi ni David patungkol sa sino ang makakaakyat sa presensya ni Yahweh. Pero sa tanong po na yan, ibinigay po hindi lamang po ang katangian and the benefits of those who can dwell in the presence of the Lord, kundi ibinigay pa din po niya dyan, sabi niya, ito yung mga henerasyon ni Jacob, the generation of Jacob. They are the generation of Jacob, they are the generation Gen J. Okay? Kasi uso po yan eh. Sa panahon po ngayon, ano ang generation nyo? Natin. So, anong tawag sa generation ngayon? Gen B yata ngayon. Gen B. So, ang panahon po natin ngayon, nasabi, ang bago
ay Alpha, Gen A. Alpha na po. Pero ang alam pa natin ay Gen Z. Gen Z. Ito po yung mga tinatawag din na New Silent Generation. Bakit po New Silent Generation? Alam niyo po, pag dumaan po ako dito ng after meeting namin dyan, marami pong mga bata dito. Mga kabataan, hindi naman bata, mga kabataan, katulad ni Eunice, ni Mayor. Marami po diyang kabataan. Napaka-quiet po nila. The New Silent Generation. Bakit po? Nakasuksok sila doon sa upuan, maliit na upuan, pinipilit na nakasuksok doon at may liwanag. What are they doing? Naka-spread po ang mga kabataan. Magkakalapit sila. Pero napaka-quiet po. Kung sa school lang po siguro namin noon, ay uso yan, matutuwa ang mga teachers. Kasi nung araw, napakaingay ng classroom. Pero ngayon, napakatahimik na po. Because lahat po may ilaw sa ilalim. Ganun, kaya daw po, New Silent Generation. Ano ba pang generation na alam nyo? Before Z is Gen Y. Ano po yung Gen Y? Sila po yung mga millennials. Sino po dito ang millennial? Ang millennial po ay 1980 to 2000. 2000. Yun daw po ang millennials or Generation Y. Gusto ko lang po kasing lahat dito. Bagamat this is not in relation, mayroon tayo pong relation sa ating paksa. Ay yung pong before Y, X, Generation X, or sila po yung tinatawag na 13ers. Yun po yung 1965 to 1979. Alam ko po, nagko-compute kayo sa age nyo. So, pumasok na po ako dito. 13ers, sabi ni Pastor Rachel, Pastora, kasasabi lang natin doon, hindi nagsusumpa sa kasinungalingan. Okay. 1946 to 1964. Alam nyo yan. Ang tawag ay? Yes, baby boomers. Sila po. Wala naman po ditong 1925 to 1945. Ha? Meron? Wala. Lahat tayo dito ay hanggang baby boomers lang siguro or 13ers. Ang 1925 to 1945 daw po is the silent generation. Kanina, silent generation. Ngayon, new silent generation. Pero nung dati, silent generation, they were so silent because they were afraid of the effect of the war. And bago po ang silent generation is 1900 to 1924. Ito daw po yung GI generation. Okay, GI generation. Ano po ibig sabihin ba ng GI? Ang alam ko po doon, sabi, nung araw ay genuine Ilocano. Kaya po ako ay GI generation. Genuine Ilocano. So, sila po, ang GI generation po is considered as the greatest generation. Bakit daw po? Because they were able to survive the Great Depression and the World War II. Na-survive po nila yan. At hindi lang po nila na-survive, but they even fought for their freedom. Sabi po, government issue, GI, government issue. Ito po yung issue ng government. Sana po ay mabuhay na muli ang GI generation para ipagtanggol po natin ang ating bansang Pilipinas na kung kayo po ay nagbabasa ng mga news, makikita po natin that meron pong tension around us, no? At na may mga napipintong digmaan. So, ang paggamit po ng generation label ay hindi lamang po ngayon. Ang paggamit po ng generation label is also in the Bible. Kaya meron tayo sinasabi dito na Gen J or the generation of Jacob. Meron pa rin tayong alam na Joshua generation. Meron pa rin
Ano po? Benjamin generation, Iso generation. Kasi pag sinabi nating generation ng mga ito, nagtatatak po kasi sila ng isang significant na karakteristik na pare-pareho sila. So sabi po sa Bible, ito daw pong si Jacob generation ay nabanggit ni David. So yung label na generation Jacob or Jacob generation, ay makikita po natin kung ano ang meaning. In the New King James Version, ang sabi, this is Jacob, the generation of those who seek Him, who seek your face. So pag sinabing Jacob generation, ibig pong sabihin, this is the generation of those who seek the face of God. Is this a Jacob generation? Is BCC a Jacob generation? Okay, so sinasabi nyo, yes. Mamaya po makita natin. Pero hindi po natin ito matatapos. Next week po, tatapusin po natin ito. Hindi po natin matatapos dahil si Ate Jules po ay titingin sa akin. Nung sinabi po ni David, ang Jacob generation or the generation of Jacob, hindi niya po sinasabi during the time of Jacob. Hindi po, kasi malaki ang agwat ni Jacob at ni David. Sinasabi lang niya, these people have the same characteristic as Jacob. They are seeking God. Is Jacob seeking God? Is Jacob seeking God? Ano pong pagkakaalam nyo kay Jacob? Ano po ang tatak ni Jacob sa pagkakaalam ninyo, sa inyo? Ha? Pakikipagbuno. Parang hindi nyo pa nabasa ang Genesis 20. Ang tatak po kay Jacob, siya ay cheater. Siya po ay deceiver. Tatak po yun ni Jacob. Kaya kung sasabihin ko sa inyo, sino ang may paborito kay Jacob? Raise your hands. Sino ang may paborito sa isang cheater? Sino ang may paborito sa isang deceiver? Sino ang may paborito sa isang supplanter? Baka hindi po. Pero one time na si Tepi, nakapanood po siya ng David and Goliath. Meron po siyang hawak-hawak na ginawa ng daddy niya. May just one time, ganun-ganun siya sa akin. Sabi niya, Tita, I'm David. Sabi niya ganyan sa akin. Oh, really? Yeah, I'm David. Ha? Sabi niya sa akin. Oh, sabi ko naman ganyan. And who am I? You are Goliath. Sabi niya, you are Goliath. Okay then, tumayo po ako. Tapos, inakyat ko yung paa ko. Ganyan ako. Humawa ko, sabi ko, this is my sword, and I'm gonna get you. Takbo po siya, takbo. Nung na-corner na siya, iyak siya ng iyak. I'm gonna get you. Iyak po siya ng iyak. Sabi niya, no, tita. No, tita, you are Joseph. You are Joseph. Sabi ko, I'm Joseph? Okay, and who is Tato? She's Mary. Bigla pong naging nativity. And who are you? I'm the soldier. Kasi gusto po natin lagi yung bida, no? So parang doon sa iba kasi, hindi po bida si Jacob. Pero remember, when the Israelites call the name of God, they will say, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Bida po siya. Pero ang pagkakakilala po ng marami sa kanya, siya ay isang cheater. Bakit po siya kinilala bilang isang cheater? Kasi ang Jacob po, ang ibig sabihin ay heel catcher or supplanter. Yun po ang pangalan na ibig sabihin ng Jacob. Pero sabi po ni Haring David in verse 6, such is the generation of those who seek Him, who seek your face, God of Jacob. Sabi ni David, sila yung maaaring makalapit sa presensya ni Yahweh. Who? Those who seek your face, O God of Jacob. Anyari? Alam natin, Jacob is a cheater.
He's a supplanter. He's a deceiver. Anyari? What happened? How come the deceiver is now a seeker? Sabi dito, he is now a seeker. Those who seek you. Anyari? Bakit yung deceiver, yung cheater, ay naging seeker? Seeker. Seeker of the face of God. So pag-aaralan po natin ng maikli yung buhay ni Jacob. Pero siyempre kasama po si Esau dahil hindi po mapapaghiwalay si Esau at si Jacob. So si Jacob po ay nanggaling sa lahi ni Abraham. Ang tatay niya ay si Isaac. Abraham, Isaac, and Jacob. 3 henerasyon lang po yan. So ang lahi niya ay si Abraham. Tatay niya si Isaac. Nanay niya ay si Rebecca. So parang hindi niya pa po nabasa ang Genesis, no? Genesis 12 po. Hanggang 44, hanggang kay Joseph. Parang hindi niya pa. So assignment niyo po yan. Basahin niyo po kasi pag nag-aral po tayo dito, parang hindi mahirapan po kayong humabol. Dahil ito po ay mga Bible characters na nagbibigay sa atin ng inspiration. Mga Bible characters na nagtuturo sa atin, ito ang ating Diyos. So, kailangan po na papag-aralan po natin yan. So, tutuloy-tuloy ko na lang. Hindi na ako magpapahula. Bali ba naman, meron saan ako ditong prize. So, ang lahi ni Jacob ay si Abraham. Si Abraham may anak si Isaac. Si Isaac may anak si Jacob. Pero si Abraham, nahirapang magkaanak ang kanyang asawa na si Sarah. Wala na pong bitin-bitin, si Sarah. Ganon din po ngayon, si Isaac, nahirapan din pong manganak ang kanyang asawa na si Rebecca. So ibig sabihin, si Rebecca po at si Rebecca at saka si Sarah ay magagandang babae. Kita niyo po yung mukha dyan ni Sarah? Asa ba dito ba? Napakagagandang babae po niyan. Why? Si Sarah po at age 60, nagugustuhan pa ng hari. Di ba, pinag-aagawan pa siya. Pinagugustuhan pa ng hari at gustong ilagay bilang kanyang asawa. Age 60. So, mayroon po siguro siyang napakagandang kutis at napakagandang kagandahan. They were beautiful. And yet, they were barren. Hindi po sila. Okay? Nakita niyo po, bumababa sa lahi. Bumababa po sa lahi. Lahi ni Sarah, lahi ni Rebecca, lahi ni Abraham, lahi ni Isaac. Bumaba po ang kanilang pagiging barren. Pero, alam natin, anak si Jacob, so nagkaanak siya. Dahil si Genesis 25 and 21, pakibasa po natin. Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was childless. The Lord answered his prayer and his wife Rebecca became pregnant. Sa Tagalog sabi, hindi magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Si Rebecca, barren. Nanalangin si Isaac at ang sabi, dininig naman ni Yahweh si Isaac at si Rebecca ay naglihi. Ganon din naman si Sarah ay barren, nanalangin si Abraham and we know at age 90, si Sarah po ay nanganak. So dininig po ng Panginoon ang kanilang panalangin. Why? Because in Genesis 18 and 14, ang sabi doon, is anything too hard for the Lord? And the answer is, wala. Walang mahirap para sa ating Panginoon. Nothing and absolutely nothing is too hard for the Lord. Pero, kailangan po nating manalangin. Kailangan pong merong tatayo in between upang manalangin sa Diyos. At nang nanalangin, can you imagine for 90 or siguro po 90, 80 years, wala pong anak. 80 years. Di ba wala ka ng pag-asa noon? Pero nanalangin si Abraham.
at siya po ay nagkaanak. So, the question for you today is there anything too hard for you today? I know marami. It is impossible for you to heal your child who is undergoing something impossible for you to do something or the doctors can do. Maaari pong na-scam kayo ng napakalaking halaga and wala kang magawa dahil ang sabi sa iyo, binigay mo ang OTP, ibinigay mo, wala nang magagawa. Maaari pong impossible for you. But the question is, ang sabi po dito, is there anything too hard for the Lord? Nothing. Wala po. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Kailangan lang humarap ka sa Panginoon at tumilog ka sa panalangin. Ito po, si Abraham at si Isaac nanalangin para po sa kanilang mga asawa at sila ay dininig ng ating Panginoon. Dininig po ang imposible, ang mahirap para sa tao. Kaya nga sabi niya na walang mahirap sa ating Panginoon. So God is saying to the fathers today, the fathers here in BCC, there are barren things in your life. There are barren things in your house. And God is waiting to hear your prayers. There are barren things in your house today. And the Lord wants to hear your prayer so that He can make the barren things in your life alive again, productive. Kailangan lang pong marinig ng ating Panginoon. Why? Is God too sensitive para hindi ibigay sa atin? Ang ating Diyos ay gumagana sa sistema ng daigdig na ito. This earth belongs to us. Binigay niya ito sa atin at tayo ang magmamanyaobra dito sa lupa. Pero pag pumalpak tayo, we can call on to God. And He will do the impossible for us. Ang tawag po dito sa ginawa ni Abraham at ni Isaac is the power of a father's prayer. The power of a father's prayer. Nakakatuwa po dahil last week sa ating Father's Day ay inanyayahan ni Brother Matt ang mga magulang, ang mga ama upang ipanalangin ang kanilang mga anak. Ipanalangin ang kanyang pamilya. At ang kanila pong ginawa ay ipinalalangin. The power of a father's prayer. Ang tawag po doon, priestly prayer. One of the function of a father in a family is to intercede for their children. Another is to gather his family para sa Panginoon, mediating divine blessings for their children. Yun po yung major role ng tatay sa bahay. Instructing them patungkol po sa pagbabasa ng scriptures. And if the father is doing the father's prayer, they are doing the priestly office. They are doing their priestly office. Ang priestly office po ay nandoon sa tatay. Paano naman po? Palpak naman po ang tatay ko. Ano pong tatay ko, hindi naman po siya nag-church. You do not go to your failure father, but you go to his office. His prayer. Don't run after your failure father. Punta ka doon sa kanyang office. Yung magagawa niya sa iyo, yung intercessory prayer ng father, because God has ordained family and He has assigned the father. The authority is in the father. Magmula po sa Diyos, ibibigay niya yan sa mga tatay. What if ang iyong tatay ay isang worker pa? What if ang iyong tatay ay isa pang pastor? What if yung tatay, what a blessing na meron kang marireceive. Di ba ba?
Dahil hindi kanya ipapanalangin one time lang. That is why this is a challenge for you young people ng mga magulang ay hindi pa mananampalataya. The blessings that is hidden for you, the key is in your father. Nandun sa tatay mo ang susi. He has to pray over you so that ma-release ang blessing na yan para sa iyo. Okay, balik po tayo kay Jacob. Sa Genesis 25 and 21, basahin po natin, hanggang 23. Hindi magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't sinabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh. Dalawa ang sanggol na dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng dalawang bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa nauna. Kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Okay. Kambal daw ang magiging anak ni Rebecca at ni Isaac. Si Iso po yung nauna. Lumabas si Iso at si Jacob naman ang sumunod. Sabi po doon na magkatunggali na sila. Nasa tiyan pa lang, hawak-hawak daw ni Jacob ang paa ni Iso. Nung lumalabas na si Iso, ay kasunod na kaagad si Jacob at hawak-hawak yung paa. Para bang sabi niya, akong mauna, or sandali, nag-aagawan sila. Nagtutulakan na sila. Gusto pong mauna ni Jacob. Ngayon, pero siyempre, ang nauna po, alam natin, si Iso. Sa 22, sabi na, nasa tiyan pa lamang sila ni Rebecca, nagtutulakan na. Bagamat sila ay kambal, sabi doon sa isang pinapanood namin kahapon, sino po ang panganay? Ang naunang lumabas o ang huling lumabas? Nauna. Sabi po kasi kahapon, yun daw nahuli. Pero sinerge yata ni Pastor Rachel, yung nauna talaga. So nauna, ang panganay ay si Iso. Magkambal sila pero magkasalungat sila. Sa lahat po ng bagay. Si Iso is a mighty hunter. Gusto niya sa gubat, manghuli, mangaso. Siya po ay mabuhok. That is why his name is Iso. Iso means hairy. Macho, machong-macho po siya. Samantalang si Jacob naman po ay smooth skin. At hindi po siya mahilig sa gubat, ang hilig niya po sa kusina. Kasama si nanay. So magkasalungat po sila. Kung si Iso ay mabuhok, balbon, si Jacob ay smooth skin. Ang pangalan po ni Jacob means supplanter and holder of the heel. Paglabas po ni Iso, alam na po ni Rebecca ang kapalaran ng kambal. Dahil nagtanong po si Rebecca. Diba? Sabi dun sa 23, nagtanong siya kay Yahweh at ganito naman sagot ni Yahweh. 2 sanggol. Binigay na ito ni Lord sa kanya. Sinagot siya So sabi, 28, meron pa tayong 28 dyan, Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebecca loved Jacob. So paborito po ni Isaac si Esau, dahil nga, siyempre, kung lalaki, machong-macho, gustong-gusto niya, at lagi pong nag-uuwi ng sisig. Yung napatay niya sa gubat, no, isisisig niya po yun, iuwi niya. Tapos siguro po merong mani, no? Adobong mani. Iuwi niya yon kay Isaac. Kaya paborito. So alam niyo na po, paano kayo magiging paborito ng tatay niyo? Uwian niyo po ng sisig na may kasamang mani. Kung ano yung paborito niya, uwian niyo. Lagi pong ginagawa yon ni Iso. Pero nag-asawa po siya ng isang Canaanite. And ito po ay hindi po naging kalugod-lugod sa kanyang magulang. Sa nanay, sa tatay niya. Dahil alam natin, si Isaac, ang kabilin-bilinan ni Abraham, huwag kang kukuha ng Canaanite woman. So, ito naman pong si Iso, kumuha po ng Canaanite woman, which displeased
his parents. So, si Jacob naman po, mama's boy. Laging naka sa kusina, paborito po siya ni Rebecca. Dahil alam ni Rebecca ang magiging kapalaran ni Jacob. Siguro po, naging paborito niya at lagi niyang inilalagay sa kusina, katabi niyan lagi. Because alam niya ang magiging kapalaran, because God revealed it to her. Oh, so kaya lagi niyang tinatabi. Wag po kayo magtaka doon sa mga laging katabi ni nanay. Baka naman po hindi sinabi ni Lord ang inyong kapalaran. Baka magaling lang po siya sa memory verse, kaya po siya paborito ni nanay. Pagka po yung nanay mo mahilig sa memory verse, mag-memory verse ka para maging paborito ka, di ba, Eunice? Oh, wag ka. Okay po. Sa verse 29, minsan, ito na po, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Iso mula sa pangangaso, sabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito, tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. 32, payag na ako, sabi ni Iso. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. So, si Jacob po ay nabansagang deceiver or cheater dahil sinamantala niya po itong pagkakataon na ito. Gutom na gutom si Iso. So, sabi po ni Jacob, ibigay mo muna sa akin yung karapatan bilang panganay. And pumayag naman agad siya. Payag ako, sabi ni Iso. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Mamamatay daw po siya. Pag gutom na po ba tayo, mamamatay tayo? Ha? Hindi naman. O meron mga nagtatantrum, meron namang nagwawala pag gutom na. Pag gutom na po tayo, hindi naman tayo mamamatay because Moses was in the mountain for 40 days and 40 nights. At pag lumabas ka po sa kalsada, lalo na po sa mga slum areas, marami po diyang pamilya na hindi naman po kumakain, pero hindi sila namamatay even for 3 days, 4 days. Pero si Jacob po, ay si Esau po, galing lang siya sa pangangaso. Pag uwi niya, siguro wala siyang nahuli. Ayun, sabi niya, naamoy niya yung sinabawang munggo na lang. Sino ba mahilig sa munggo? Sarap bang munggo? Bawal yan sa may arthritis. Pero hindi na po. Kung mga nababasa ko, sabi, hindi naman daw pala totoo yun. Sabi yung munggo masama sa may arthritis. Hindi po ako naniniwala doon. So, pag gutom na gutom ka, hindi ka mamamatay. Expression lang po natin yun, di ba? Uy, naku, mamamatay na ako sa gutom. Sinasabi lang po natin kung kakaano intense ang iyong kagutuman. At si Esau po, ay marahil po, ay talagang gutom na gutom at pagod na pagod. Dahil nangaso siya. Nangaso siya doon sa gubat at wala siyang nahuli. Kaya wala siyang nailuto sa gubat. O anong ibibigay ko kay daddy? Maaari daw pong ikamatay niya. So sabi po ni Jacob, kaya po siya deceiver and cheater. Eto ang kanyang kapatid, gutom na gutom, sinamantala niya, sabi niya, ibigay mo sa akin. Kagad-agad po pumayag. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanihin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Alam natin, hindi siya mamamatay. Pwede naman sabihin niya, nanay, ayaw akong bigyan itong si Jacob ng munggo. O kaya, paborito siya ni Jacob, ni Isaac. Takbo sana siya doon si tatay, ito pong si Jacob, ayan na naman po yan. O di ba pwede siya magsumbong? Pero hindi ganun ang ginawa niya. Binigay niya agad. Sa 34, sabi niya, yun lamang. 34, may komento po ang may akda. Sino pong may akda nito? Genesis? C? Okay? M? Si Malakay? Si Moses po ang may akda. So sabi po may komentaryo po si Moses. Ang sabi niya sa 34, yun lamang ang halaga ng kanyang karapatan bilang panganay. Excuse me lang po.
So sabi ng komentaryo, yun lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Sa English sabi niya, so Esau despised his birthright. Hindi niya pinahalagahan ang kanyang karapatan ng pagiging panganay. Ano po ba yung birthright? Ano ba yung pagiging panganay? Ang birthright po ay ibinibigay sa panganay na anak na lalaki. So kung sino yung firstborn, siya po yung may birthright. At pag ikaw po ang firstborn, ay meron kang double portion of all the possession of your father. So kung meron pong 20 million, i-divide po yan, 5 ang anak, i-divide po sa malulugi kayo pag kapatid nyo ko. Ha? Double ang kanya. Imbes na i-divide sa 5, i-divide po yan sa 6 so that magkaroon siya ng double portion. O ano, anak, alam mo na ang ibig kong sabihin, ha? O, kang double portion. Sa panganay niyong firstborn si Matthew yun. Oo, Matthew. Bunso ka, patay. Ang mga bunso daw, o sige, meron siyang double portion of the inheritance. At pag namatay ang tatay, he will take the responsibility saan? Sa leadership sa family. Siya yung magiging priest in the family. Kanina, sabi natin yung tatay, ang priest ng family. Ngayon, pag namatay ang tatay, ikaw ang kukuha ng responsibility ng isang priest sa family. Ayaw yata ni Jacob nun. Pero hindi lang po iyon. Hindi lang po yan ang mga benepisyo because in the book of Exodus, in the book of Numbers, sabi po sa Numbers 3 and 13, sabi dito, for all the firstborn are mine. When I struck down all the firstborn in Egypt, I set apart for myself every firstborn in Israel, whether human or animal. They are to be mine. I am the Lord. Yun po ang sabi ni Yahweh. Ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay, maging tao o hayop. Kaya sila ay akin. Ako si Yahweh. So, ang benepisyo po ng birthright ay meron kang double portion of all the possession. You will take the responsibility. At higit po sa lahat, ang sabi ni Yahweh, sila ay akin. Sabi ni Yahweh, they are mine. Sinet apart ko sila, ibinukod ko sila because they are mine. Because they are the firstborn. They are mine. And pag ikaw ay firstborn, you are a type of Christ. Because Jesus Christ is the firstborn according po in the book of Colossians 1 and 15. Ito po ang sabi, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. Si Jesus po sinasabi diyan, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. He is not the first created. He is the firstborn. In the following verses, ipinakita po diyan that Jesus is the Creator. He saved the world. He rules the world. He will rule the entire universe. He is the self-existent and acknowledged head of the creation. He's the Creator. Yan po si Jesus Christ bilang the firstborn. At kung ikaw ay firstborn, you are a type of Christ. Pero ayaw po iyon ni Esau. In Matthew 28 and 18, ang sabi po ni Lord Jesus Christ, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ibinigay na kay Jesus Christ. Why? Because Jesus is the firstborn. Nakuha niya ang lahat ng possession ng Father. Ito nasa Kanya. Hindi lamang yung mga creation or the wealth of this earth, but even all authority here on earth. But not only here on earth, but even in the entire universe na nakikita natin, all authority is in Jesus Christ. Yun po yung firstborn. Yun po yung birthright. And sad to say, in the Bible, ang mga firstborn ay hindi po nakatanggap ng kanilang birthright. Hindi po sila nakatanggap ng kanilang
pagpapala. Why? Si Esau at si Jacob, who else? Si Reuben and Joseph. Who else? Meron akong nadidinig yan. Ang kapatid po ni Solomon, si Adonijah, pinagpalit po nila yung kanilang mga karapatan na yan. Hindi po natanggap. At sana po sa ating kapanahunan, kung umaandar pa rin ang biyaya ng ating Panginoon sa firstborn, nawa ang lahat po ng firstborn, hindi po firstborn na babae, firstborn male. Hindi po babae. Okay. So yung firstborn male, kaya nga po si Tepi, siya po ay Aleph. Ang Aleph po kasi ay una, first. And Aleph Tab is Jesus Christ. The Alpha and Omega is Jesus Christ. Siya ang firstborn male sa family nila. Sa Hebrews 12 and 13, balikan po natin si Esau. Hebrews 12 and 16, ang sabi po dito, paalala po ng may akda, see that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. Even though he sought the blessings with tears, he could not change what he had done. Tinawag po si Esau as godless. And pag sinabi po natin godless, it is without God. But Esau is godless not because he is without God, but because hindi niya pinahalagahan ang kanyang birthright. Hindi niya po ito pinahalagahan. Yung pagkakatawag sa kanya ni Yahweh, sabi ni Yahweh, all the firstborn is mine. Hindi niya po yun, parang hindi niya pinahalagahan. Na ikaw ay ibinukod ng Diyos para sa kanya. Isn't you special? Pinili ka, hindi po ng presidente ng Pilipinas, pinili ka ng Diyos. Sinet apart ka, ibinukod ka, para sa akin, you are mine. Hindi niya pinahalagahan yun. Alam yun ni Jacob, alam yun ni Esau. Why? Because ang lolo nila, direct na lolo nila is Abraham. Alam niya yun, pero hindi niya pinahalagahan. Kaya ang tawag sa kanya is godless Esau. Wala siyang Diyos. Mas mahalaga sa kanya yung mangaso. He doesn't want to commit his life to God. Mas committed pa siya doon sa pangangaso. Why? Pag ako'y nangaso, malaya ako. Pag ako'y nangaso, mag-isa lang ako doon, tatakbo-takbo ako doon. Kung may mapatay akong hayop, praise the Lord. Kung wala. Walang abala sa akin doon. And sometimes, ganun po ang buhay na gusto ng tao. Malaya. Punta ako doon sa gubat, tatakbo ako doon, kalaro ko mga hayop. Pag nagalit ako sa hayop, papatayin ko silang lahat. Walang magagalit sa akin doon. Yun po ang gustong buhay ni Esau, malaya. Gusto po malaya. Tulad din po ng maraming Christian today, gusto nila freedom. Sasabihin naman nila kay Lord, Lord, I love you naman. Lord, I love you. Lord, I need you. Lord, I worship you naman. Lord, you are mine and I am yours. Wala namang problema dun, Lord. But I need space. I need freedom. Minsan, gusto ko naman po ang maging malaya. Gusto ko naman po, Lord. Kasi, Lord, alam mo, yung maririnig ko at makikita ko on-site is the same na maririnig ko at makikita ko online. Ano po ang diferensya, Lord? Wala naman. I want freedom. Sometimes gusto ko po mag-church po sa bahay ng siguro po 3 o'clock in the afternoon instead na kasi napuyat po ako. And many Christians ay ganyan po. Hindi po sa church lang natin. But sa church po natin, meron din pong ilang ganyan. Sa maraming churches, ganyan po. Because the devil is giving us this idea of online na yan. Pati shopping online. Kaya pagdating sa iyo, kala mo, totoong pustiso, hindi naman pala pustiso.
Kita mo sa online, gundo, pustiso, swak sa'yo, oh. Pagdating sa'yo, hindi naman pala. Madaya po ang daigdig na ito because of Satan. So, he is without God dahil hindi niya po pinahalagahan ang kanyang birthright. So, napakahalaga po ng birthright. Sa Matthew 6:24, ang sabi po, no one can serve two masters. Either you will hate the one or love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ang problema po ng Iso, ipinagpalit po niya ang kanyang birthright. Saan po? Ipinagpalit niya ito sa isang mangkok ng munggo. Napaka-cheap. Di ba napaka-cheap? Pakisabihin niyo po, cheap. Ano ba ang bagong tawag dyan sa cheap? Sa amin nung araw kasi cheap, napaka-cheap naman. Ha? Meron ba bang bagong tawag dyan? Napaka-cheap naman. Ipagpapalit mo ang birthright mo sa isang mangkok na munggo, knowing that Isaac is already blind and almost hindi na siya makakita, hindi na siya matanda na si Isaac. He's about to die. Hindi ka ba makapag-intay ng konti na lang to get all the possession of Isaac? Hindi ka makapag-intay. And to us, hindi ba kayo makapag-intay? The Lord is coming very, very soon. Konti na lang yan, hindi kayo makapag-intay. Pagpapalit nyo pa sa ay, sobra naman po ang kaisipan natin. You cannot serve two masters. Sabi po dito, you will love the one and hate the other. Hindi po pwedeng sabihin, Lord, I love you, but I love the world also, Lord. You have given me freedom, I would like to have this freedom. Loving you and loving the world. Hindi po pwede. Hindi po pwede yun. Ang gusto po ni Lord, sa'yo ang birthright. Ikaw ang magkakaroon ng ganitong responsibility sa bahay. You are mine. At pag sinabi po ni Lord na you are mine, ano po ang katumbas niyan? I do not know. Pero kung ang Diyos sa mga ngako sa inyo ng you are mine, sa palagay niyo ba mapapabayaan kayo? Hindi. Si Judas, ipinagpalit si Lord sa 30 pieces of silver. 30 pieces of silver. Napakakaunti lang po nun. Walang halaga halos. Ito isang mangkok na munggo. Pagpapalit. Walang halaga. Great insult para sa ating Panginoon. Ipagpapalit mo siya sa isang walang halaga. Kung meron kang minamahal, may boyfriend ka, pinagpalit ka sa isang kampanerang kuba. Paano na? Siya naman si Ann Curtis. Kung kampanerang kuba siya forever, pagpapalit ka sa, anong nakita mo dyan? Di ba magagalit ka? Yun nga lang asawa na hindi nag-text. Ba't hindi ka nag-text? Hinihintay ko ngayon text mo. Mag-aaway na sila. Si Lord, pagpapalit mo sa isang mangkok. Hindi naman sa isang mangkok, Pastor, kasi nag-ano kami, meron kaming whatever. Still, pinagpalit mo si Lord for a Sunday. Alam nyo, hindi nyo ba napapansin, laging ito yung mensahe ng Panginoon sa atin. Karugtong at karugtong po iyan lagi. Meaning to say, the Lord is looking for people na dapat po nandito, pero wala dito. Nagagalit po si Lord. Ayaw niya po niyan. If you're going to Canada, meron pong requirement si Lord. Si Tita Abby has to comply with that requirement. May requirement ka pag pumunta ka sa Amerika. Pipill up ka ng application. Hindi mo pwedeng sabihin nung pagdating sa airport, pupunta ako ng Amerika, I have this luggage of money. Hindi po. We need your visa. Yun po ang requirement. Kung wala kang visa, no entry. Requirement po yun eh. And the requirement of the Lord is that you come to my house every Sabbath day. Dumating ka dito. Requirement po ng tatay natin sa bahay natin. Uuwi ka. Kung nag-dorm ka doon, uuwi ka pa rin dito. Gusto kitang makita. Susunod po tayo doon. Hindi po yung requirement natin. Pag pupunta tayo sa Canada, hindi po pwede yung, ito yung gusto ko, pupunta ako dyan. No way. Kailangan mo sumunod sa requirement.
ng Amerika. And if you want to go to heaven, you have to fulfill the requirement of the Lord. I want to see you every Sunday. Yun po ang requirement ng Panginoon. Why? Because I want to bless you. I want to hear your concerns. Yun po ang nais ng Panginoon. Sa Malakay 1 and 2 and 3. Malakay verse 1, 2, and 3. Ang sabi po niya, I have loved you, says the Lord. Yet you say, in what way have you loved us? Was not Esau Jacob's brother, says the Lord? Yet Jacob I have loved, but Esau I have hated, and laid waste his mountains and his heritage for the jackals of the wilderness. Ang tinutukoy po ni Lord dito is not only Esau per se, not only Esau as a person, kundi ang lahat po ng Edomites. Ganun din, ang generation ni Esau, yun po ang tinutukoy dito. So sabi niya, kung wala kang interest sa spiritual matters, kung wala kang interest doon sa birthright mo, na ibinigay ko sa iyo, kung wala kang interest sa akin, ano sabi niya? Ano sabi niya? Hello, kababasa ko lang po ng talata. Sabi niya, I hate you. Oh, what a loving God na magsasabi ng I hate you. Hindi mo pinahalagahan. Ang nais ko, makasama ka. Sabi ni Lord, I hate you. Hindi mo pinahalaga ng birthright. Pinili kita. Si Lord pinili, tapos na-reject. Yun nga lang, hindi inaccept ka sa social media. Ang sama-sama na ng pakiramdam mo. Depressed ka na, hindi ka inaccept. Ito si Lord. I-reject. Kaya sabi ni Lord, I hate you. And we know that God is a loving God. I hate you. Ang sabi po ng ating Panginoon, ay, ang sakit-sakit mo niya sa tenga. Mas pinili ni Esau ang pleasing man rather than pleasing God. Mas pinili niya ang pagbigyan ng hilig ng flesh sa isang mangkok. Hindi lang naman po yung mangkok ng munggo ang kinuha niya. Na swindle pa rin siya ni Jacob. Yun po sinasabi ni Lord. Masakit po yan. Sabihan na ako ng lahat ng tao ng I hate you, Pastora Tina. Huwag lang ang Diyos. Hindi po ba? Pag si Lord ang nagsabi sa iyo ng I hate you, I just don't know anong mangyari sa iyo. So sabi ni Yahweh in verse 3, but Esau I have hated. Samantalang si Jacob, sa 2C, sabi niya, Jacob I have loved. Oh, question mo, hindi ba cheater si Jacob? Hindi ba siya cheater, deceiver? Hindi ba siya yung ano? Bakit naging Jacob I have loved? Unfair ba si Lord? Unfair ba si Lord? Cheater na nga ito deceiver pa, supplanter, nanghihila ng ano, may crab mentality yan, hihilahin niya. Bakit siya mahal ni Lord? Verse 32, sabi ni Esau, payag na ako, sabi ni Esau. Ito po ang kanyang sabi, aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako. And ang life ay na kay Jesus Christ. Aanhin ko pa ang buhay kung hindi ako makakapunta sa lakad namin sa Batangas. Aanhin ko pa ang buhay. I-hate ako, ika-cancel ako ng mga friends ko. Hindi ko kayang ika-cancel ako ng mga friends. I-cancel ka na ng lahat ng tao, huwag ka lang i-cancel ni Lord. Di ba? Napakalaking insulto po sa ating Diyos na ipagpapalit po natin siya sa walang kabagay-bagay. Sa totoo lang, ayaw po ni Esau ng responsibilidad. Kasi gusto nga niya malaya doon sa wilderness, doon sa woods, sa bundok.
Hmm? Sa iba po, sabi niya, attend naman ako, huwag niyo lang akong pilitin, dadating din yung time. Pupunta din ako dyan. Attend din naman ako, namimilit kayo. Si Lord nasa puso ko, si Lord nasa isip ko. Mababait yung anak ko, huwag niyong pilitin. Hindi niyo mapipilit ang tao. Tama po yun, hindi mapipilit. Pero kung nakikita kita dyan na nalulunod, miski hindi ako marunong lumangoy, gagawa ako ng paraan to save you. Pagka ikaw ay nakita ko na tinutupok ng apoy, miski hindi ako si Wonder Woman, tatakbuhin kita, tutulungan kita. And the same thing with those souls na alam mo, pupunta lamang pala sa apoy, sa impyerno. We have to do something. Kasi nga, ang itinuturo po ng lipunan ngayon, ng Satan, ang itinuturo sa atin ay huwag kang maging concern, madadamay ka lang. Ayaw niya may nakitang krimen? Who will witness? Wala. Pwede nilang i-video yan, ilalagay sa social media, pero pag tinawag na sila, hindi po yan sasama. Ayaw nila ng abala, ayaw nilang madamay, ayaw nila ng gastos. O, ganyan po itinuturo sa atin ng panahon. Pero sabi po ni Lord, hindi niya po ito gusto. Hindi po unfair si Lord. Hindi po naging unfair si Lord dahil ang buhay po ni Jacob, his whole life was a never-ending struggle. Ang buhay po niya, pinagbabayaran niya, dinaya rin siya ni Laban. His entire life was a fight. He fight Abraham, he fight Esau, he fight Jacob, he fight Laban. He even fought with Jesus Christ nung siya ay nanaginip. Buhay po niya ay struggle. Buhay din po niya ay punong-puno ng maraming kaguluhan. Sa Genesis 27 and 41, namuhi si Esau kay Jacob sapagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama. Kahit ganito ang nabuo sa kanyang isipan. Pagkamatay ng aking ama at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. Dahil po sa banta, nalaman ni Rebecca na mayroong banta si Esau. Ang sabi po ni Rebecca kay Jacob, verse 43, sabi po niya, Now then, my son, do what I say. Flee at once to my brother Laban in Haran. Stay with him for a while until your brother's fury subsides. So nalaman po ni Rebecca ang balak ni Esau. Sabi niya sa anak niya, Uy, takbo ka, magtago ka doon sa uncle mo. Punta ka doon sa Haran. Tago ka doon. For a while, ang sabi niya, stay with him for a while until your brother's fury subsides. Tago ka lang sandali doon. So, ang ginawa po ni Jacob, takbo po siya. Kuha ng gamit at larga. Pagdating niya po doon sa isang lugar, siguro sa pagod at naantok na, natulog po siya doon. So, isang bato ang kanyang inunan at nahiga po siya doon. Nung siya nakahiga na at natutulog na, nanaginip po siya. May nakita po siyang isang hagdan na malaki mula sa lupa hanggang doon sa langit. At nakikita niya po doon ay ang angels na bumababa, mapaknik, umanhik pa na ang mga angels doon. Daming angels. Nakita po yun ni Jacob sa panaginip. And in Genesis 28 and 13, sabi niya in verse 13, walang ano-ano yung nakita niya si Yahweh sa kanyang tabi. Wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito ay iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. 16, nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam narito pala si Yahweh. 19, tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. So, nananaginip siya. Nung makita niya, nandun pala si Lord, nagising na siya. So sabi niya, hindi ko alam, nandito pala si Yahweh. Kaya tinawag niya ang lugar, Bethel. Beth is house, El is
God. So, house of God. Bethel is house of God. So sabi niya, hindi ko alam, narito pala si Yahweh. Kayo, alam niyo ba nandito si Yahweh? Alam niyo ba na nandito ang Diyos? Sa BCC, nararamdaman niyo ba nandito ang Diyos? Anong ginagawa niyo? Nandito pala si Lord. You do your casual things. Andito si Lord. Pero yan ba na lalagay niyo sa isip niyo na tuwing kayo ay pupunta sa BCC, pumupunta kayo sa tahanan ng Diyos? 1 year natin pinag-aralan ng Psalm 84. Psalm 84. How lovely is your dwelling place. This is the dwelling place. How lovely is your dwelling place, Almighty God. Ito po is the dwelling place of the Lord. At kung ito yung tahanan niya, andito siya. We know that God is everywhere. Yes, God is everywhere. Matatagpuan mo siya sa mall. Andun siya, He's everywhere. Matatagpuan mo siya sa beach. Yes, nandun siya. Matatagpuan mo siya kung saan ka man pumunta. God is everywhere. Pero ang Diyos ay mayroong tahanan. He loves His dwelling place. Gusto niya nandoon. Bakit po doon sa dwelling place? Katulad po nito, every Sunday we meet together. Para saan po? Sa tayo-tayo magkukwentuhan, mamaya kakain na, mamaya larga. Tayo po yung nagsasama-sama dito para makanig natin ang Diyos, para yung presensya ni Lord makuha natin, makita niya tayo. Katagpuin natin si Lord, katagpuin din tayo ni Lord. Nagpupunta po tayo sa lugar na dito dahil sama-sama po tayong sumasamba sa Diyos. Masama bang sumamba sa loob ng bahay? Hindi. But this is the ordinance of the Lord. Sinasabi naman niya lagi yun. Psalm 91:1, He Wag po natin the dwelling place of the Lord, nandun po ang kanyang pagpapara. Ngayon, tanong sa inyo, nagkaroon na ba kayo ng encounter na katulad ng kay Jacob? Natagpuan nyo na ba si Lord sa lugar na ito? Nang nandito kayo, hindi nyo sinabi, uy, nandito pala si Lord. O pagpasok na dito, alam nyo na nandito si Lord, if this is the Lord's house. Anyway, He will beautify His beautiful house. Bahay po niya, ito yun. Ito po bahay niya. Pupunta ka dito, alam ni Lord ang iyong motibo. Pagpunta mo dito, alam mo na ba ang iyong motibo? Or wala? Pagdating ng Sunday is just like Monday, I'll go to work. Pagdating Tuesday, I'll go to work. Pagdating Wednesday, bahagi lang ng aking seremonya every day. Or pumupunta ka dito expecting that you will meet your Heavenly Father, whose arm is spread wide para yakapin ka. Or punta ka lang dito, nagmamadali ka, get your chair, upo, or do your things. Hindi po natin sa isip natin, uuwi ako kila mami, uuwi ako kila daddy. Yung mga mag-asawa na nakahiwalay doon sa pamilya niya, meron silang mga times na uuwi doon sa magulang, sa mga in-laws, excited. Ang excited actually ay yung mga bata. Pero sayo po, alam ni Lord, nagpunta ka dito, may mabigat kang pasanin. And He is ready to answer. He's ready to care. He is ready to give you a big hug, a bear hug. Ready siya. Alam ni Lord, nagpunta ka dito, confused ka. He's ready to help you. He is ready to show you the way. Alam ni Lord, nagpunta ka dito, meron kayong nag-away kayo kanina ng pamilya mo o kagabi. Alam ni Lord lahat yan. Kaya pag nagpunta ka dito, alam na ni Lord ang purpose mo. At naroon siya. Pagdating, nandito si Lord. Are you convinced na nandito si Lord? Bakit pa ako i-convince? That should be your answer. Bakit ako i-convince? I have seen that the Lord is here. I-convince ko pa ba kayo? No, dapat po hindi.
Verse 16, sabi po, nagising si Jacob. Nagising si Jacob. Huwag kayo maingay at baka magising ang katabi niyo. Shh. Nagising si Jacob. Alam niyo po, sa ganda po ng mga boses ng mga preacher, nakakatulog po yung mga taong hindi makatulog sa bahay nila. Next time, ang gagawin po dyan, may iikot po dyan. At pag may nakita pong inaantok, tutulog, i-charge na po kayo. Dahil ginagawa niya po itong, ano tawag ba doon? Ang church is a resting place. When you sit there, you are resting. Di ba? You are resting. Because God is working. We rest in the Lord. When you are seated there, you are resting in the Lord. Pero wag naman kayong mag-rest too much to the point that you will close your eyes. Wag naman pong ganun. Dito nagising si Jacob, nung nagising siya, tapos na siyang managinip. And another requirement, sisingilin kayo, and then, pag nagising kayo, sasabihin ninyo kung ano ang vision ninyo. Huwag kayong magpupuyat Saturday. Matulog kayo so that pagdating na, ito pa po ang isang pandaraya ng devil ngayon. Ano? Alam niyo po, ang mga tao ngayon, pag hindi nahawak ang cellphone, ganun sila. Pero pag hawak po nila ang gadget, miski magsimula sila ng 4 afternoon, 4 p.m. hanggang 4 a.m., hindi po sila aantukin. Yan po ang silent generation. New silent generation. Kakahiya po kay Lord. So nagising si Jacob. So sana po, gising na kayo lahat. Are you okay with me? Okay lang kayo dyan, ha? Di naman po ako nagagalit. Kung tutulog kayo, gusto nyo, dito, papaypayan ko po kayo. Kakantahan ko kayo kung gusto nyo. Alam ko magaganda po ang boses ng mga preacher, kaya po talagang heavenly voice, kaya po kayo ay napapasarap ng pahinga dyan. Pero, ayun po, nagising po si Jacob. At sabi niya, nung magising po si Jacob, sabi, nadinig po niya, verse 15, tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nasa tabi niya si Lord. Ngayon po nasa tabi niyo si Lord eh. Wala pong space na hindi ma-occupy ni Lord. Andyan siya sa tabi niyo. And listen to Him because He is saying words. He's making promises unto you. Kaso mo, yun nga, kung ikay antok-antok, hindi mo maririnig. At tulad ni Jacob, hindi niya na masyadong napansin, nandun pala si Lord. Andiyan po sa tabi niyo si Lord. This is His house and He is here. Meron po siyang sinasabi sa inyo. Meron siyang pangakong ibinibigay sa inyo. Ano man ang pangangailangan nyo, meron siyang ibibigay na pangako sa inyo. Ang pangakong yan ay puro pagpapala, puro sa inyong ikabubuti. But if you are tutulog-tulog, paano mo nga makikita? Yung iba po, gising na gising nga, wala namang alam gawin, kundi magtuna, linga ng linga, sasabihin, mali na naman sa tono si mali na naman yung hagod doon ng instrumento. O tinan mo naman ang LCD, mali na naman ang spelling, o mali na naman ang lyrics. Meron nga tulog, hindi nga siya tulog, gising na gising nga, wala namang ginawa, kundi magpansin at mamuna ng mga kapitbahay niya dyan. O ayan si nakatawa ng tawa, because wala kayong marireceive na pagpapala. Instead, you will receive blessing. I just don't want to mention the word. Kung hindi ka makaka-receive ng blessing, re-receive ka. Dalawa lang po ang Lord, blessing and cursing. So dinadagdagan mo lang, dinadagdagan para maging kalyo ang iyong sarili. Na pagdating ng salita ng Diyos, hindi mo na to mapapansin. Gising ka nga gano'n naman ang gagawin mo. Friends, wala pong pagpapala yon. Especially pag meron tayong tinatawag nating outpouring dito, pag may mga nagtatangs at kayo po ay
Nagko-question sa kanila, you're questioning God. Nagtatawa, pinagtatawa na niyo, banal na spirito. Don't do that. Para sa ikabubuti niyo, don't do that. Kung nandito kayo, concentrate niyo, focus niyo si Lord. Pagpasok niyo dyan, sabihin mo, Lord, I want an encounter with you. Lord, I want you to bless me. Kakayo naman kay Lord. Next week po, makikita niya po yan. So, sige po. Malapit na tayo. Sabi po ni Rebecca, punta ka doon sa uncle mo, sa Haran o Haran. Punta ka doon. Ang ibig po sabihin ng Haran, sa verb po yung Haran. Haran po ang noun. And sabi niya, describes the burning of anger. Sometimes, trouble po ibig sabihin. So sabi ni Rebecca sa kanyang anak, punta ka sa Haran, doon sa mainit na lugar, doon sa maiinit ang ulo ng mga tao, punta ka doon. Of course, hindi yun ang sinabi ni Haran. But in the Bible, alam po natin, even the smallest stroke in the Bible has meaning. Ang names has meaning. Ang places, meron pong meaning. Sabi ni Rebecca, hindi niya sinabi, punta ka doon sa may trouble. Hindi niya, pero sabi niya, punta ka doon sa Haran. So, punta siya sa Haran, punta ka sa trouble. Doon, maiinit ang ulo ng tao doon. Doon, ang mga tao doon, laging palaban. O doon, katulad ni Tanggol, yun, yung mga hinahanap mo, punta ka doon. Kung saan ka nandun, you're looking for trouble, yun, punta ka doon. Bagamat hindi po ganun ang sinabi ni Rebecca, but that is a prophecy. Punta ka doon sa trouble. Pero sabi po diyan ni Rebecca, punta ka doon for a while. Sandali ka lang doon. Pero si Jacob po, inabot po doon ng 20 years sa Haran. Pero hindi lang po trouble ang ibig sabihin ng Haran. Bagamat ito po ay ibig sabihin ay merong parched land, mga lupang tigang na sa sobrang init, or burning of anger or trouble, meron din po siyang connotation or sa isang spiritual significance, ito po, it represents transition, faith, and obedience. Because si Abraham po ay napunta sa lugar ng Haran. Doon po siya kinatagpo ni Lord at binigyan po ng maraming mga utos hanggang sa kanyang makita ni Lord ang obedience kay Abraham. So, pinapupunta rin siya doon, not only for trouble, but you go there para ikaw ay magkaroon ng transition. Ma-develop ang iyong faith, ma-develop ang iyong obedience sa ating Panginoon. So sa 28, sabi po ni Rebecca, tandaan mo, sabi ni Lord kay Jacob, tandaan mo, susubaybayan kita at pagtatanggol kita saan ka man magpunta. Pangako ni Lord, I will never leave you, I will never forsake you. Punta ka sa trouble, andun ako, susubaybayan kita. Punta ka doon sa masaya, I will be with you. Sasamahan kita, sasamahan po tayo ni Lord all the way. Hindi po siya liliban ni saglit na tingin sa kabila, hindi po nakatuon ang paningin ni Lord sa iyo. Si Jacob is a deceiver. He's a cheater. And yet, yun po ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Lalo na po sa atin ngayon. Verse 24, sabi po ni Rebecca, stay with him for a while until your brother's fury subsides. Huwag ka magtagal. As I said, 20 years po doon. Doon na po siya nagkaasawa, nagkaanak. Ilan po asawa ni Jacob? 4 po ang naging asawa ni Jacob. At meron siyang 11 na anak during that time. And then madadagdagan po pa ng isa, so magiging 12. Dahil sila yung 12 tribes. So, ang mga Israelita po ay 40 years na nandoon sa wilderness dahil po sa katigasan ng kanilang ulo. In Hebrews 12 and 10, hindi na po natin kuhanin. Hindi na po natin kuhanin yan para tayo po ay makatapos. Okay. Sa verse
Balikan natin ang 12. Sabi po sa verse 12, 28 and 12, sabi po doon, nang gabing iyon, siya'y nanaginip, may nakita siyang hagdan na abot sa langit, at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Nanaginip. Alam niyo po, ang aming pinag-aaralan sa staff is about dreams and vision. At napakaganda po, lahat po ng dreams and vision na ginagather po namin doon. Bagamat mahihirap po siya, nakikita po namin ang interpretation ng Panginoon that indeed, ang Diyos po ay nangungusap sa atin in dreams and vision. So sana po ma-share din po sa inyo yan. So, si Jacob ay nanaginip at panhik manaog sa hagdan ang mga anghel. Pag nakakita kayo ng hagdan, what is your instinct? Alam niyo po yung mga bata sa bahay ko, madami pong batang pamangkin na lumaki dyan sa bahay ko. Meron po kasi ako dyan hagdan, atik, papunta sa atik. Miski sino pong bata, miski hindi pa marunong lumakad, ang kanilang desire is makaakyat dyan sa hagdan na yan at makita nila ang laman ng atik. Miski po si Sam, gusto niya po niya yung makapanig sa kung ano nga ba yung meron dyan sa atik. Ang tao, pag may hagdan, ang kanilang gusto, lalo't meron ka makikitang anghel na manhik manaog dyan, ang desire nila is makapanhik din doon. Makita. Malaman. The ladder of Jacob, tawag doon. Pero nakita po yun ni Jacob. Hindi po pinansin ni Jacob. Sabi niya, meron ako nakitang ladder. Nakita niya, kinuha pa doon eh. Pero anong ginawa niya? Wala siyang ginawa. Baka meron. Nag-selfie. Uy, may mga angels, selfie tayo. Nag-selfie doon si Jacob. Tapos umalis na siya. May ginawa pa siya. Kinuha niya yung batong inunan niya. Nalagay na doon, isang pillar, para ma-remember niya that in this place, nakatagpo ko si Lord. And tawag sa lugar nito ay Bethel. This is the house of God. Nalagay niya doon. Pagkatapos, siguro selfie siya. Wala na, lumakad na siya. Hindi niya po pinansin. Why? Bakit meron po siyang mindset? Yun po mahirap sa mindset. Pag may mindset ka, parang hindi na ito mababali. His intention is to go to Haran. Makita niya doon, magtago siya kay Uncle Laban. Nandun na siya, yun ang kanyang mindset. Ito ang pagkaganda-ganda. May hagdan dito. And angels are coming to and fro. Wala kang ginawa. Hindi man lang niya sinabing, ay gusto ko saan, andyan si Lord. Nakatagpo mo si Lord. Pero wala kang ginawa. The same thing in this place. God is in this place. And many times sinasabi natin, meron tayong outpouring of the Holy Spirit. God is moving in this place. Meron ka bang ginawa? Or andong ka pa rin bilang isang vlogger? Andito ako ngayon sa BCC. Nag-iiyakan na naman sila. Ewan ko ba? May isa, tumatawa. Yung isa naman, umiiyak. Vlogger ka? This is the house of God. And many times, nandito si Lord, tinangka mo bang umangat ka naman? Sa pag-attend mo dito, umangat ka naman sana sa pagsamba. Tinangka mo ba na umangat naman at maging katulad din nila, speaking tongues, ano yun, speaking tongues, gusto ko din, in-ambition mo ba, Lord, gusto ko din mag-speak in tongues. Lord, gusto ko din maranasan yung ginagawa nila, umiiyak, tumatawa. Or, andyan ka lang katulad ni Jacob. Meron akong nakita. Ang sabi pa nga niya in the next verse, sabi niya, kinilabutan ako. Kasi nandun pala, kinikilabutan din kayo eh. Yung iba dyan, kinikilabutan din. Yung iba natatakot. Yung iba, bigla na lang kakabugan dibdib. Banal na spirito yun. Pag kinilabutan ka, natakot ka, kumabugan dibdib mo, that is the prompting of the Holy Spirit. Kinakatagpo ka ng banal na spirito at wala kang gagawin.
Dahil inuna mo yung takot mo, inuna mo yung vlogger ka, inuna mo yung... Friends, merong ladder in front of you. Nasahin mo sana na umakyat. And this ladder, hindi mo makikita ang mga nakikita mo sa ML. Hindi mo nakikita yung mga nakakatakot sa Roblox. Ang makikita mo, anghel. Mabakyat, manhik manaog ang mga anghel. Inviting you to come. Inviting you. Hakbang ka naman pataas. Tignan mo. And sometimes, you do not bother. But you keep coming. You keep coming. Why? Subukan mo naman. Subukan. Hindi po ako nagagalit, ha? Pero malapit na ka magalit. Sinasabi ko lang po yung gusto ni Lord. Sinasabi po ito ni Lord sa inyo. Ang word po natin for many years is level up. I-level up po ninyo ang inyong pananampalataya. I-level up po ninyo ang inyong experience kay Lord. Okay po ba yan? Now, in front of you is a ladder. Nakatouch ang dulo sa earth at nandun sa heaven ang dulo. There are angels running to and fro. Magaganda yung angels eh. Walang angels na nakakatakot. And God is in this place. What will you do? As I said, lahat ng pamangking ko, gusto nila makaakyat doon sa hagdan ko sa bahay. And pag merong hagdan, yung ladder nga lang po dyan nila Kuya Sial, pag nandyan po yan sa labas, miski nga po mga kabataan, susubukan nilang umakyat, miski 4 lang steps niyan, tapos, now the ladder is in front of you, waiting for you. Kaya niyo bang umakyat? Try po natin today. I invite Sister Nicole and the musicians to come. Kanta lang po tayo. Kanta lang po tayo. Hindi po natin kinakailangan mag-iiyak, magtatawa. Hindi po na. Just sing the song from your heart and see the ladder inviting you. Umakyat, i-level up ang iyong pananampalataya. At huwag mong kakalimutan na ang ating Diyos ay may sasabihin sa iyo. Okay po, so let us sing the song. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Marami pong salamat, O Diyos. Marami pong salamat, aming Ama. Napakabuti mo sa amin. Sa lahat po ng aming inawit, bawat lyrics nito, Father, we thank you sapagkat ito ay totoo sa aming mga buhay. And Father God, I believe marami kang sinabi sa inyong mga anak today. Marami silang mga struggles in life katulad ni Jacob. Lord, every day we face trials. Father, alam po namin ang lahat po ng ito. Alam ninyo at hindi nalilingid sa inyong kaalaman. As you said to Abraham, as you said to Isaac, as you said to Sarah and Rebecca, is there anything too hard for me? And Lord, lahat po ng imposible sa aming pong buhay, ang lahat po ng mga hindi po namin kayang bigyan ng solusyon, I know you can do it, Father God, and you have to do what only you can do. Lord, do what only you can do. We cannot perform miracles, but you can. Oh, Father, perform miracles right now, oh God. Doon po sa nangangailangan ng miracle, Lord, I know. Oh, Father God, we thank you. We thank you, Lord. Salamat po. We thank you, Father God. There's nothing too hard for you, Lord. There's nothing too hard for you, Father. Kami po ay tunay na mahal mo. Oh,
at bahagi po nito, Father God, ay kami patuloy na lumapit sa inyo, believing that you will do what only you can do. Father, we thank you, we bless you, we glorify you, and I believe, Father God, meron kayong sinabi sa lahat ng inyong mga anak today. At ang lahat ng yan, Panginoon, ay sa amin pong kabutihan, para po sa amin kaligayahan, para po sa aming kasayahan. Father, we thank you, we bless you, we glorify you, and we bring back all our glory unto your name, Lord Jesus. Amen. Amen.